Magandang araw mga bata! Ako nga pala si Binibining Mari Carnicdao, ang inyong guro sa matematika ngayong araw. Ang ating tatalakayin ay tungkol sa pictograph. Ano nga ba ang isang graph? Ito ay ating ginagamit para maipakita ng maayos ang mga impormasyon na nais nating ipabatid o itala. Isang halimbawa ng graph ay ang tinatawag nating pictograph. Ito ay isang uri ng graph na gumagamit ng mga larawan, katulad ng graph na nakikita ninyo ngayon sa inyong screen. Ipinapakita nito ang paboritong prutas ng mga bata. Sa graph na ito ay makikita ninyo ang iba't ibang larawan ng mga prutas, maging ang bilang nito. Ang graph na ito ay tinatawag nating pictograph. Ngayon naman ay ating pag-aralan ang iba't ibang bahagi ng isang pictograph. Ang una ay ang pamagat. Tinutukoy nito kung tungkol saan ang iyong graph. Kung titingnan natin ang ating halimbawa, ang ating pamagat ay paboritong prutas ng mga bata. Ang ikalawang bahagi ay ang tinatawag nating key or legend. Ito ay salita o bilang na nakasulat pagkatapos ng larawan na sumisimbolo sa graph na inilalarawan. Sa ating halimbawa, ang bawat bituin ay may katumbas na 5 bilang. Ang huling bahagi ay ang tinatawag nating label. Ito ay maikling paglalarawan sa ilustrasyon at maging mga kategorya. Sa ating halimbawa, makikita sa ating label ang iba't ibang mga prutas na maitatala, maging ang mga bilang ng bawat isa. Ngayon naman ay mas pag-aralan pa natin ang ating graph. Tandaan na ang bawat bituin ay may katumbas na 5 bilang. Tingnan muli natin ang ating graph. Ano kaya ang paboritong prutas ng mga bata? Magaling! Ito ang mansanas. Paano natin nasabi na mansanas ang paboritong prutas ng mga bata? Tama, dahil ito ang prutas na may pinakamaraming bilang ng bituin. Bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5. Ilang bata kaya ang may gusto ng mansanas? Bilangin natin. Ang bawat bituin ay may katumbas na 5 bilang. 5, 10, 15, 20, 25. Tama, mayroong 25 o 25 bata ang may gusto ng mansanas. Ilang bata naman ang may gusto ng ubas? Bilangin natin. 5, 10. Tama, 10 bata ang may gusto ng ubas. Anong prutas naman ang may pinakakaunting bilang? Tignan muli natin ang ating pictograph. Tama, ang sagot ay peras dahil mayroon lamang itong isang bituin. Ito ang may pinakakaunting bilang ng bituin sa ating pictograph. Anong mga prutas naman ang may parehong bilang? Tingnan muli natin ang ating pictograph. Magaling! Ito ay ang saging at pakwan. Pareho ang bilang ng mga bituin ang makikita sa bawat prutas. Ang saging ay may 3 bituin at ang pakwan ay mayroong ding 3 bituin. Ngayon naman, bilangin natin kung ilang bilang ng bata ang lamang ng mansanas sa saging. Tignan muli natin ang ating pictograph. Tulungan niyo akong magbilang
kung ilang bata ang may gusto ng mansanas. 5, 10, 15, 20, 25. Mayroong 25 o 25 bata ang may gusto ng mansanas. Ngayon naman ay bilangin natin kung ilang bata ang may gusto ng saging. Tulungan niyo muli akong magbilang. 5, 10, 15. Mayroong 15 o 15 bata ang may gusto ng saging. Ngayon, upang makita natin kung ilang bilang ng bata ang lamang ng mansanas sa saging, isasubtract o ibabawas lamang natin ang bilang ng saging sa mansanas. Ilan kaya ang bilang ng bata ang lamang ng mansanas sa saging? 25 minus 15. Tama. Ang sagot ay 10. 10 bata ang lamang ng mansanas sa saging. Ngayon naman ay ating pag-aralan ang isang halimbawa pa ng pictograph. Tungkol saan ang pictograph? Magaling! Ito ay tumutukoy sa bilang ng aklat na hiniram sa silid-aklatan sa buwan ng Hunyo. Ilang aklat ang hinaram sa ikalawang linggo? Tingnan natin ang ating pictograph. Bilangin natin kung ilang aklat ang makikita o hiniram sa ikalawang linggo. Tandaan na ang bawat aklat ay may katumbas na bilang na 3. Halina't ating bilangin. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Ilang aklat ang hiniram sa ikalawang linggo? Magaling! Ito ay 18 o 18 aklat. Ilang aklat naman ang hiniram sa ika-4 na linggo? Halina't ating bilangin. 3, 6, 9, 12. Tama, mayroong 12 o 12 aklat ang hiniram sa ika-4 na linggo. Ilang aklat naman kaya ang lamang ng unang linggo sa ikatlong linggo? Tulungan niyo akong magbilang. Bilangin natin kung ilang aklat ang nasa unang linggo. 3, 6, 9, 12, 15. Mayroong 15 o 15 aklat ang hiniram sa unang linggo. Ngayon naman, bilangin natin kung ilang aklat ang hiniram sa ikatlong linggo. 3, 6, 9. Merong 9 o 9 na aklat ang hiniram sa ikatlong linggo. Ngayon, ibawas natin ang bilang ng ikatlong linggo sa unang linggo. 15 minus 9. Tama, mayroong 6 na aklat na lamang ang unang linggo sa ikatlong linggo. Tingnan muli natin ang ating pictograph. Anong linggo ang may pinakamaraming bilang ng hiniram na aklat? Tama, ito ay ang ikalawang linggo. Kahit hindi natin bilangin ang bilang ng mga aklat sa bawat linggo, gamit ang mga larawan, makikita natin na ang ikalawang linggo ang mayroong pinakamaraming bilang. Tandaan na ang paggamit ng graph ay nakakatulong upang mas maintindihan natin ng maayos ang impormasyong nais nating ipabatid o itala. Naway may natutunan kayo sa ating aralin ngayong araw mga bata. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli!